Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na yung napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page ng Mike Abi Live. Ngayon pong araw na ito ng Tuesday, March 18 ng ating 2025. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kabayan natin sa ibayong dagat. Lagi natin kasama. Dahil ang mga balita rito, totoo, mga balitang nangyayari sa loob at labas ng ating pamahalaan. Balita rin sa mga programa, policy at ginagawa ni Pangulong Marcos at iba pa, pangkalahatan para sa mamamayang Pilipino sa buong mundo. Diyan lang po kayo at yan lagi ang ating pong focus at ginagawa. Ang tamang balita dahil po lumalaganap ang mga fake news dahil sa mga interest ng iba. Okay? Samantala, narito na po ang ating mga balita. Ipinanawagan po ng Senate Committee on Foreign Relations at Chairman Senador Amy Marcos na magkaroon daw po ng investigasyon sa pagkakaaresto sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Okay? Samantala, hindi naman po umano pipigilan ng Malacanang ang mga taga-gobyerno na magsalita o imbestigahan o pag-imbestiga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung kinakailangan humarap anya ang mga taga-gobyerno, ito anya ay in aid of legislation at igagalang nila ang nais ng senadora. Ayan po si Senador Amy po ang may gusto, ang kapatid ng ating Pangulo. Para saan ba talaga yan? Patapos na ang 19th Congress Di ba June 30 tapos na ang Kongreso? Kung in aid of legislation, makakagawa pa kaya ng batas? O baka naman re-election ito ate? Anyway, sige bahala kayo. Tuloy ang ating mga balita, hindi nababahala ang Malacanang sa kumpya at kumpiyansa sa mga dayuhan ng mga mamumuhunan sa Pilipinas sa gitnaan niya ng ingay politika sa kasalukuyan. Dahil sa pagkakaaresto sa kanya sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing pa rin sa Malacanang, sinabi ni Communication Undersecretary Claire Castro na kung tutuusin, mas gusto pa ng mga foreign investor ang isang bansa na sumusunod sa batas. Sa kabila ng ingay ng politika sa bansa, mas natutuon anya ang atensyon ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga programa na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Ayan tama yan kasi ang mga negosyante, business lang talaga yan, Hindi yan mamumulitika. Kung ano ang policy at kung ano ang gusto ng ating gobyerno, susunod lang sila. Kung minsan niya, pasintabi na, mas okay pa yung dayuhan sumusunod sa atin Yung kapwa natin Pilipino, nanggugulo pa. Yung kapwa natin Pilipino, siya pa yung pasaway. Di ba dapat tayong lahat ay nagmamalasakit para sa ating bayan? Yun lang po yun. Samantala, inihain na po ng Office of Solicitor General ang posisyon at motion nito kahapon Marso 17 na hindi ipipresenta ng kanilang opisina ang ng mga opisyal ng gobyerno sa respondents sa mga right of habeas corpus nga po, na petisyon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte at Veronica Duterte, yung magkakapatid. Nanindigan po ang tanggapan na wala anyang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas kaya hindi nito magagampanan ng kanilang tungkulin ay pagtanggol ang respondent sa korte. Samantala, kinumpirma rin ng Korte Suprema na nagtatanggap na nila ang manifesto for Risucal mula sa Office of Solicitor General. Ibig sabihin, yun hong opisyal na pagtanggi o hindi nga ho talaga sila magpipetisyon. May legal issue na naman dito, Pero yun hong paninindigan ng ating Solicitor General Midardo. Tama ba? Guevara. Ayun. Good morning sa mga taga-Solicitor General. Mabuhay po kayo. Kung yan inyong paniniwala, wala tayong magagawa yan. Dinokumento na ng Philippine National Police. Naku, ito, namomonitor pala kayo. Ng anti-crime, cybercrime group, ang mga pinapakalat na mga fake news sa social media. Ito'y kaugnay pa rin ng usapin ng pagkakaaresto sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay Police Region Office 3, Director at Spokesperson General Jean Pajardo, tukoy na anyan nila ang mga nagpapakalat ng fake news at saka disinformation. Naku, ay delikado yan. Panawagan po ng PNP sa publiko, huwag sanang sakyan
Ang usapin po lalo na ho sa pangsariling interes dahil halip na humalma ang publiko, lalo pa anyang pinalalala ang sitwasyon. Muli pang iginiit ni General Fajardo na ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa dating Pangulo ay bahagi ng kanilang mandato at bilang pagtalima na rin sa kanilang sa kanila ang Interpol na matagal na nilang katuwang partner sa pagpapatupad ng batas. Ayan pinagsisigawan talaga yan. Pero pagka ang tao ay nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, kahit sumigaw pa ang Malacanang, di pa rin naririnig yan. Pero ang matitinong Pilipino, alam ang rule of law, alam ang due process, tama-tama po yan. Kasi due process naman ang pinairal nasanay lang kasi yung kabilang bakod, nung araw tukhang, katok sabay putok Walang korte-korte nung araw ngayon may korte na, kaya sila umiiyak. Kaya ingat po tayo, saan tayo? Sa mga iyakin o doon tayo sa nagpapatupad ng batas? Palagay ko yung nagpapatupad ng batas ang tama. Yung mga iyakin dyan, may interest lang yung mga yan. Huwag kayo magalit, pero kung magalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Umapila ang Malacanang sa Moro Islamic Liberation Front. Nabigyan muna daw ho ng pagkakataon ng Maguindanao del Norte Governor Abdura Makakaw nang magsilbi daw ho bilang bagong interim chief. Meron bang intriga dyan? Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Okay? Pahayag ito ng Communication Undersecretary Claire Castro. Kasunod niya ng binigay na pahayag ng MILF na hindi sila pabor sa pagpapalit ng liderato ng BARM. Sinabi ni Joseph Castro na yan ay prerogative nga po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatalaga na individual na tingin niya ay makakatulong sa pagpapaunlad na lugar. Sa oras naman niya hindi maging maayos ang pamunuan po ng BARM, ay maaari naman po itong muling silipin at i-appoint ang ng iba o ito pa para ho sa kanyang kagaganda at pagpalakad sistema sa rehiyon. Ayan. Ibig sabihin na sinasabi ng Pangulo ng Malacanang, ito yung choice namin. Subukan natin, tulungan natin. Pag nagkaroon ng problema, ay pwede naman palitan. Totoo naman yan kasi wala pong panghabang panahon sa anumang posisyon, lalo na ho kung presidential appointees. Lahat yan ay walang security of tenure. Lahat yan, kahit ini-appoint mo ngayon, next week, pagka gustong palitan ng Pangulo, pwedeng palitan po yan. Ganun po, kaya relax lang tayo. Baka may mga interest lang ang iba. Okay? Naniniwala naman po ang Department of Agriculture na naging epektibo ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price. Ganon? Sa bigas para ho tuluyan ng mapababa ang presyo ng mga imported na bigas sa merkado. Ayon po sa DA, mula ho sa 64 na piso kada kilo, ang presyohan daw po ng imported rice bago ang MSRP, ngayon ay nasa 49 pesos na lang. Lalamang anya ang kada kilo nito, alinsunod sa MSRP noong pang Marso 1. Yun naman pala Sa dagdag pa rin, nilahoyan niya yung posible pang bumaba. Pwede raw bumaba pa ang MSRP bago matapos ang Marso. Kung patuloy na bababa ang pandaigdigang presyo ng bigas at mananatili pong matatag ang halaga ng piso kontra sa dollars. Ayan So pinagbabasihan yung galawan ng dollars. Galawan ng ekonomiya, ganun po talaga Kasi ang pagkain ay parte ng ekonomiya. Ang food security program ay napakahalaga. From day one, yan po yung programa ni Pangulong Marcos. Lahat ng Pilipino, pangarap niya at gusto niyang magkaroon ng pagkain sa hapagkainan sa lahat ng oras. Yan ang food security. Ayan. Kaya sana naman, kung meron nagsasamantala dahil sa interest sa negosyo, huwag naman sana. Kawawa naman ang consumer na Pilipino. Pero huwag kayong mag-alala, nandiyan ang Estado. Kaya nga may gobyerno sa lahat ng bagay, ay siya ang aalalay at magsasalba para po sa kabutihan ng bawat Pilipino. Ayun po yun. Kasama ang nasa abroad, siyempre. Isiniwalat na po ng House Deputy Majority Leader Paolo Ortega ng La Union ang ilang pang mga kahina-hinalang pangalan. Mapanood ko sila kahapon sa press conference na tumanggap umano ng confidential funds na naman mula sa Office of the Vice President. Sa ilalim anya ng Vice President Sara Duterte, ayon kay Congressman Ortega, tulad na ng mga naunaan niya na mga kaduda-duda rin pangalan
sina Jay Camote. Ba, meron palang Jay Camote ngayon. Miggy Mongo. Aba, at ilimang Dodong. Si Dodong, kumita rin. Sino si Dodong? At mga wala daw birth certificate, marriage contract, death certificate, death record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ngunit lumitaw sa confidential fund report ng OBP. Abay, ghost employees yan. May multo. May multo sa Office of the Vice President. Kasi kung walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate o record, abay, hindi tao yan. Ikaw naman kamuting-kamuti talaga ang dating mo. Talaga naman, no? Sana hindi kayo makahawa. Kamuting kahoy ang inyong pag-uutak niyan, ano, ha? Huwag niyong lilinlangin ng mga Pilipino, people's money yan. Pera ng taong bayan ang pinag-usapan dito, kaya may karapatan ng mga mamayan. Saan mo ginamit? Totoo ba si kamote? Aba, may munggo pa. Buti hindi sinamahan niya ng... sige, mamaya. Talaga kayo, ibang klase rin kayo, ha? Ligtas na naiuwi daw sa bansa ang 3 Pilipino mula sa Cambodia. Nabiktima nga po ng umano ng pagmatrato o torture, ng mga Chinese sa loob ng isang scam farm. Yan, meron hong company ng abuso na naman. Ayon sa NBI, unang inalok sa trabaho na maging customer service representatives ang mga biktima. Pero pagdating anya sa Cambodia, inutusan sila magloko ng mga dayuhan, manloko ng mga dayuhan. Delikado yan. Tinangka nila anyang tumakas, lumipat ng kumpanya, pero binugbog daw po umano sila ng 15 Chinese. Grabe naman, kawawa naman yung ating kababayan. Samantala, malaki umano ang naging tulong ng Interpol. Ayan ang habang sinasabi natin sa pag-rescue sa 3 Pilipino na naloko ng ng mga nag-scammer o ng scam sa Cambodia. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, patunay ito anya ng pakinabang ng Pilipinas sa Interpol na una nang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan po ang nagpapatunay. Kaya si Duterte nahuli dito dahil Interpol ang may hawak ng warrant of arrest. Dahil ang Interpol sa buong mundo, malawak yan. Tayo at ang Pilipinas ay kasama dyan. Matakas ang respeto sa Interpol. Kaya dapat maintindihan ninyo. Kaya yung mga Pilipino nagtatago sa abroad, Interpol ang huhuli sa inyo. Kaya anumang lahi na nandito sa Pilipinas para gawin yung taguan ng Pilipinas, Interpol ang huhuli sa inyo. Tapos i-deport kayo. Ganun po. Di ba? Dahil merong warrant of arrest ang ICC, ipinatupad ng Interpol, nakipag-coordinate sa PNP, nahuli si Digong Duterte. Bakit kayo nagagalit? Hindi naman huhulihin yan kung walang warrant of arrest. Hindi naman huhulihin yan kung walang kaso sa ICC. Ganun lang po yun. Anyway, pakauna lang po na ating mga balita ito. Diyan muna kayo, sandali. At nag-uumpisa pa lang halos ang Mike Abby Live sa umagang ito. At sa aming pagbabalik, ang karagdagang mga balita, interview sa mga balita, sa likod ng balita kung kinakailangan. Sandali lang po. Balikan natin ang mga balita, interview sa likod ng ating mga balita. At this time ay meron po tayong mahalagang kakausapit, makikabalita, kasi itong grupong ito, ang kawawa noon, hanggang ngayon kawawa pa rin Kaya ako sinasabing kawawa kasi biktima sila ng human rights violation. Pero hanggang ngayon, biktima pa rin sila ng mga fake news. Ang bida ngayon ay yung mga grupo ng taga-suporta ng akusado Ay itong mga biktima, hindi na gaanong pinag-uusapan. Anong nangyari? Nandito po sa ating linya at ating makakaugnay si Ginoong Randy De Los Santos. Ito po yung uncle ni Kian De Los Santos na isa sa mga biktima, minor de edad, doon sa Tokhang operation na nakaraang pamahalaan. Magandang umaga po, Mr. De Los Santos. Good morning. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Well, unang-una, sabi ko nga, masyadong maingay ang usaping ito. Kayo yata yung parang yung mga biktima ay patuloy nagiging biktima dahil natatabunan itong mga agalaw ng taga-suporta ng Duterte. So ano bang inyong nararamdaman? Anong feeling nyo sa ganitong sitwasyon na dapat kayo ang iniingayan, sinusuportahan dahil kayo ang complainant, kayo ang mga biktima, Mr. De Los Santos, sir? Yun na nga, sir. Tama ho kayo kasi parang ang nangyayari dito ay nakakaawa
no? Ang bahagi nila o ang parte nila dahil nga po sa nangyayari na maraming lumalabas na medyo matatalinong mga tao ang nagbibigay ng komento na di umano walang jurisdiction, di umano hindi dapat ibinibigay sa banyaga, di umano ay dapat may due process sa Pilipinas. Teka lang po, baka ho pwedeng yung balikan yung mga kwento namin. 5 taon, 6 taon mula ngayon. Balikan lang ho natin, ano ho ba yung mga nangyayari doon sa mga buhay ng mga biktima? Na kung saan po hindi kami nakakakuha ng due process. Wala ho kaming due process, sir eh. Nakita niyo naman siguro kung paano ho yung pagkamatay ng Kian at ng iba pang mga biktima. Sinasabi nila at tinatagho kami na di umano kami daw po ay mga salot ng lipunan, kami daw po ay mga talagang involved sa droga. Diba? Kami ho, hindi ho kami binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol yung aming mga sarili. Sa halip ay minalkahan ng lipunan o ng nakarang administrasyon na eto kami. No, involved kami sa droga. Okay. Kaya masakit ho para sa amin at sa mga pamilya ng mga biktima na sa huli, kami pa yung lumalabas dito na talagang masama. Okay. Dahil dyan, Randy, alam ko yung mga pulis na involved o talagang nadamay o sila yung may kagagawan sa pagkamatay ng pamangkin mong si Kian. Alam kong nabigyan na ng hustisya kahit papano. Guilty na sila, nagkaroon ng trial, nakulong na sila. Pero dahil malawak po itong nangyaring ito, kayo po ay bahagi pa rin, kasama pa rin kayo sa mga naghahanap ng katarungan na papanagutin ang dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Hindi sapat yung pagpaparusa sa pulis? Gusto nyo talagang parusahan ang pwedeng mastermind o merong mas mataas na opisyal ng pamahalaan noon ang merong kinalaman? Tama ba, Randy? Sir Mike, gusto ko lang idagdag na para sa kaalaman ng publiko. Sige po. Hindi pa ho namin talaga tuloy ang nakakamit ang hustisya. Sa regional trial court pa lang po kami nanalo. 3 ang kaso na isinampas sa mga akusado. Murder, planting ng ebidensya ng droga, at planting ng ebidensya ng baril. At malinaw ho yun, state agent ang gumawa. Pero murder lang po ang naisampang kaso at kung sana ipanalo. Di kung sana ho, kung talagang sinasabi natin dito na bibigyan natin yung hustisya, di sana ho naipanagot at naipanalo yung 3 kaso. Isa lang ho Karagdagan pa, sinasabi natin na nakita ho natin doon sa naging findings ho ng Quadcom. Noong una, hindi naman namin alam ito ng mga pamilya ng mga biktima na meron palang nangyayari. At totoo pala, yung mga bayaran o pagkita ng mga autoridad na ito na parang may nakuha po yata silang pera at may mga umami ng mga opisyal ng gobyerno na kung saan, totoo pala ito. Dati ho, parang hearsay lang Hindi ho ito nangyayari. Akala namin, kwento-kwento lang. Pero may mga general ho doon sa Quadcom na nag-testify ho sila sa Quadcom. Sinasabi nila na meron po pala pagka napatay ang isang biktima, may nakukuha po palang reward money. Ayun na nga. Masakit po yun nung marinig namin. Anyway, parang lumalabas nga po, maraming mga ginawa, may involved na pera, meron talagang paglabag sa karapatang pantao sa tingin ng marami dito sa ating bansa. Pero dahil si dating Pangulong Duterte nga po ay nasa kontrol na ng ICC, kayo ba, ang inyong pamilya ay isa sa mga complainant? Isa ba kayo sa mga nag-file ng kaso before ICC? Randy? Kami ho ay isa din sa mga storya ho na nagpadala doon sa ICC. Hindi ko namin alam sa ICC, wala po akong direct contact sa kanila kung kakailanganin po nila ang aming kwento. Kung sakali nakasama kayo ron at patawag kayo bilang testigo, bilang uncle kayo, pamangkin nyo yung si Kian, yung bata, willing ba kayong humarap sa ICC kung kinakailangan? Sa akin pa okay ako. Pero mas maganda ho yung parents mismo Okay. Dahil mas sila po yung talagang naroroon at base sa aming pag-uusap ng aking kapatid, sa kabila ng kanyang na karamdaman ngayon, na stroke po, ay nakahanda daw po siya. Okay.
Related sa balitang ito, Randy, pakinalang, alam ko meron kayong association, meron kayong binuong grupo na lahat ay biktima o pamilya ng biktima. So, anong inyong mga plano ngayon na ang dating Pangulo ay kontrol na ng ICC, na-aresto na nga? Ano po ang mga gagawin nyo? Kasi tulad ng sinabi ko kanina sa pagsisimula, mas maingay ngayon ang mga DDS or Duterte supporters na ang kanilang paniniwala ay sila'y naharas, walang due process, sila'y naging kawawa. Pero kayong lehitimong biktima, may ingay man kakaunti. Pero ano ba ang plano talaga nyo? Mananahimik na lang kayo? Ipagkakaloob niyo sa ICC at sa inyong mga abogado? O kailangan din yung sabayan ang ingay ng mga supporters ng mga Duterte? Well, kami ho sa aming grupo, ito ho yung program Paghilom na binuo ni Father Vladi Villanueva, SBD po, ay patuloy po namin na kinakalinga ho sa kasalukuyan ang mga pamilya dahil po ang iba po ay nakararamdam ng takot, nakakadama ho ng ano ho ba mangyayari, sir, sa nangyayaring ito. So ang pangunahin po namin inuuna ngayon ay bigyan ho sila na palakasin yung kanilang sarili na teka, baka kung darating ang panahon na kakailanganin, Yes. ay kinukondisyon namin sila na maging testigo po. Okay. Kasi po, Okay. yung ingay naman nila, nakakalungkot lang pong isipin na lahat po tayo noong pinatay si Kian de los Santos ay kinundi na natin ito. Galit na galit tayo. Pero ngayon po, teka, para bang nawala na po yun at nabaliwala. Hindi lang ako kay Kian, hindi lang kay Kian particular. Marami po ang mga biktimang ito. Sa record nga po, 6,000 daw. Yes. Sa kanilang official na record. Kasabihin na ho natin na 6,000 na lang. Binalikan mo ba nila yung mga kaso nito? Ilan lang ho naman ang na-prosecute nila. Ilan lang po ang mga kaso na kanilang tinignan at kanilang investigahan. Sa pangkalahatan po, wala po silang investigasyon na ginawa. Okay. At dahil dyan, Randy, kontento na ba kayo na si dating Pangulong Duterte lang ang naaresto? Or sa tingin ninyo, kailangan pa na may mga arestuhin na mga retired police, general, kung ano mga ranggo ng mga ito, including senador, dating PNP chief, Bato de la Rosa? Ano ba ang tingin niyo dyan? Kasi kailangan isama sila o paano? Sir, sa amin po, yung mga pamilya, mula nung napakinggan namin yung nangyayaring proceeding sa Quadcom, dahil maraming lumabas ng mga storya, angkop lang ho, na tanungin at bigyan ng pagkakataon na idepensa ang kanilang mga sarili sa tamang korte. Ilan po naman ang amin Due process po, usapin ng due process, matagal lang po kami nag-antay, 6 na taon na po, hanggang 7 taon. Yes. Patuloy namin na hindi kami nanahimik. Bagamat sa kabila ng takot ay naroon po, pero hindi po tumiklop ang mga pamilyang ito. Inuna lang ho namin yung aming sariling pangkabuhayan kasi nga po, yung mga breadwinner ho ng mga pamilya, mga pinagpapatay nito, sir. So kailangang matumayo ng mga nanay na ito na magtrabaho, pag-aralin at buhayin ng kanilang pamilya. Pero sa kabila ho nun, nananatili po yung aming paninindigan na ipaglaban kung ano yung tama. Mapanagot kung sino ang dapat mapanagot at ipagtanggol nila yung kanilang sarili. Tama nga po yung sinasabi, na due process. Ibinigay naman mo sa kanila lahat yun Hindi naman mo sila sinaktan nung inaresto. Diba? Lahat po, ibinasa yung kanilang karapatan. Sa mga pamilya ho namin na pinagpapatay noong panahon na yon, hindi nga ho nabasahan ng Miranda rights. Yes, tama po yan. So, well, tuloy-tuloy na po yan. Ang mahalaga ay may nahuli na at gumagalaw na sa ICC. Kayo ba ay apektado? Kayo ba ay nasasaktan din dito sa mga pronouncement, rally ng mga supporters ng mga Duterte na parang binabaligtad ang sitwasyon? Parang sinisisi pa ang gobyerno sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte. Anong dating sa inyo na para bang kasalanan ng gobyerno, sinisisi ang gobyerno sa kabila na sumunod lang sa rule of law at warrant of arrest? Anong masasabi mo, Randy? Malinaw naman ho, sir, yung mandato ng batas. Correct. Nagpaliwanag naman ang ating pamahalaan na ginawa lang ho nila kung ano yung nasa rules. Diba? Hindi Yes. nga ho tayo membro ng ICC. Hindi po ako abogado, sir, Pero sa base sa aking pagkakaunawa, hindi naman ho tayo membro na nga ng ICC. Pero po tayo ay may kaugnayan sa Interpol. At meron tayong posisyon, at nasa posisyon din ng gobyerno, na kung merong maaresto,
makipag-cooperate po sila. Yun lang naman ang nangyari. Wala naman pong iba eh. Yes. Lahat po naman ng karapatan ay naibigay sa kanila. So anong pinagpuputok ng butsi nila? Okay. Panghuli na lang at alam mo kung busy po kayo, baka meron kayong mensahe. Gusto ninyong sabihin sa inyong mga kasamahan na kapwa biktima or sa mga Duterte supporters o sa pamahalaan, nasa inyong pagkakataon, Mr. Randy De Los Santos, kung anong gusto ninyong sabihin na pwedeng, kung ano man, na pwedeng katanggap-tanggap na mga nanonood at nakikinig, Randy. Sige po. Una po ay gusto kong pasalamatan ang media po, no? Dahil hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na kinukuha po yung panig namin. Mga nagbabalita ng tama, nagbabalita ho ng totoo. Sa mga sumusuporta naman po, hindi naman natin iniiwasan ang kanilang pagsimpatya at pagsuporta sa dating Pangulo. Karapatan po nila yon. Pero sana lang po, bilang tao, bilang mamamayan, doon lang ho tayo sa kung ano yung tama. Kung meron ho tayong itinakdang batas, sundin ho natin. At kung meron po silang mga sentimiento o laban dito, ay maaari po silang magsampa rin naman ng reklamo upang dinggin po sa proper po ng mga korte. Hindi po tayo na, di ba, na magsasalita sa kalsada, sa kung ano pa man, kasi hindi naman ho namin ginawa noon yan eh. Nag-antay ho kami ng 7 taon, no? At idinadaan po namin sa tamang proseso. So naniniwala ho kami sa tamang due process po. Okay. Sa ating pamahalaan naman po, kami ho, mga pamilya, ay nagpapasalamat. Ano? Hindi dahil sa naging paborable sa amin, kundi sa kanilang paninindigan sa kung ano po yung tama. Yes. At sana po ay habulin pa at papanagutin pa ang mga sangkot dito. Okay. Thank you. Salamat po, Mr. Randy De Los Santos, sa inyo pong oras at pagkakataon at pagtanggap ng aming tawag. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Mike, at sa inyong mga tagapanganib. Mabuhay po kayo. Okay po. Mga kaibigan, si Ginoong Randy De Los Santos, uncle ni Kian, yung pong minor de edad na namatay sa Caloocan. Okay? So, kayo na pong bahala sa kung ano yung narinig, sa damdamin, paliwanag, nararamdaman ng isang biktima, pamilya ng biktima. Magbabalik pa ang ating mga balita. O dyan lang po kayo at sa aming pagbabalik, siyempre, itutuloy namin ang pang impormasyong dapat ninyong malaman na nangyari sa loob at labas ng ating pamahalaan. Nagbabalik na po ang Mike Abe Live. At kumusta na po kayo? Samantala kahapon, March 17, ay personal anyang sumakay sa MRT3 si Transportation Secretary Benz Dizon. Ayun, yung pala yan At gusto niya anyang makita mismo ang kailangan at nabaguhin kung ano man po sa mga istasyon. Samantala, kahapon din ay pinalawig pa ng Department of Transportation ng 1 oras daw po ang operasyon ng MRT3 sa gabi. Aba, mayroong dagdag na oras. Ito ay inanunsyo daw po ni Secretary Benz Dizon na pamunuan ng MRT matapos ang isinagawang inspeksyon. Ibig sabihin, nagkabunga yung kanyang inspeksyon. Nakita niya yung magiging dahilan at kailangan. Bukod sa extended ang oras, iniutos din po ng kalihim ng pagdagdag ng tren tuwing rush hour. Ayon kay Secretary Dizon, ngayon linggo ay ay plano na ipatupad ang naturang extension mula 9:30 ng umaga hanggang biyahe patungo sa North Avenue dito ho sa Quezon City. At ito naman ay magiging alas 10 alas 10:30 na magiging alas 11 naman ng huling biyahe daw po patungo sa TAP sa Maynila. Mula sa dating nitong oras na pasado alas 10 ng gabi. Ayan extended. Ayun si Secretary Dizon, ayun po yung nakatalikod. Ayan po. Bakit nakatalikod? Sakay ng tren. Samantala, papasok na rin ng balita na inalis na rin daw sa pwesto si Metro Manila, Metro Rail Transit General Manager Oscar Bongon. Ayon sa DOTR Secretary Benz Dizon, naipasa na niya ang rekomendasyon. Naipasa na ang rekomendasyon para sa kapalit ni General Manager Bongon. Bongon ba? Okay? Sa ngayon, hinihintay na lamang anyang opisyal na appointment. Papers daw mula sa Office of the President. Naku, nagkatanggalan pa pala. Dahil dyan, meron munang report si Bernard Ferrer. Ayun, in-extend ng oras kasi may problema.
Tapos yung manager, may problema rin, kaya pinatatanggal na. Naku talaga, ibang galaw ah. Iba ang galaw ng bagong sekretary ng DOTR. Pakinggan natin ang report muna ni Bernard Ferrer. Live! Yes, Mike, sa ipinadalang mensahe sa PTV News, sinabi ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na nais lumitin niya na ang rekomendasyon para sa magiging kapalit ni Metro Rail Transit General Manager Oscar Bongon. Sa ngayon, hinihintay na lamang opisyal na appointment papers mula sa Office of the President. Ikinadismaya ng kalihim ang kabiguan na agad aksyonan ang nasirang escalator sa MRT 3 Taft Avenue Station noong March 8 kung saan 10 pasaherong nasaktan. Isa ito sa inspeksyon ni Secretary Dizon nang umikot siya sa MRT 3 Taft Avenue Station kahapon kung saan nakita niyang maayos na at nagagamit na ng mga pasahero ang nasabing escalator. Nakasama niya si DOTR Undersecretary for Railways, Timothy John Batan. Pumila at sumakay din sila sa tren na para personal na maranasan ang pinagdadaanan ng mga commuter. Tiniyak ni Secretary Dizon na gagawing prioridad ng DOTR ang pagpapabilis ng daloy ng pila ng mga pasahero, pati na rin ang mga mas maayos sa pagpasok at paglabas sa mga stasyon. Kasama rin sa planong aksyon ang paglalagay ng mga ilaw sa madidilim na bahagi ng estasyon at paglalagay ng covered walkway mula sa mga stasyon ng tren papunta sa mga pampublikong transportasyon tulad ng bus at jeep. Good news naman dahil inatasan din ni Secretary Dizon na palawigin ng 1 oras ang operasyon ng MRT Line 3 sa gabi. Sa kasalukuyan kasi ang huling biyahe mula North Avenue Station ay 9:30 ng gabi habang ang tren mula Taft Avenue ay umaalis naman ng 10:09 ng gabi. Wala pang tiyak na petsa kung kailan ipatutupad ang extension na ito. Bukod dito pinag-utos din ng kalihim ang pagdadagdag ng tren tuwing rush hour upang mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Mike? Okay. So, palagay ko, baka pwedeng dagdagan pa ng oras. Alam nyo kung bakit? Singit ko lang ito. Kasi alam po ninyo, merong naka-schedule na rehabilitation along EDSA. Gagawin po, pagre-repair ng EDSA. Pag ganyan ay inumpisahan, matinding traffic. So, nangangailangan ng mga tao ng mga pansamantalang pwedeng gamitin sa pagbibiyahe. Pwedeng iwan mo na yung kotse sa Quezon City, kung punta ka ng South, ay di mag-trend ka na lang. MRT 3, yan ang dumadaan dyan eh. Aba, hindi ho biro ito sinasabi ko, totoo ito. May naka-schedule na 1 taon ang rehabilitation ng EDSA. Matinding traffic ang epekto niyan, pero wala tayong magagawa, kailangan gawin na dahil marami na raw sira. O ang MRT lang ang aasahan natin, mabilis. Kaya tuloy sigurado magsisiksikan yan. Ay mainit pa naman ngayon. Hindi lang dagdagan ng oras, dagdagan ng unit, dagdagan din ng air condition para lumamig-lamig naman. Kasi summer. Mahirap naman yung pinagpapawisan ka dyan bago ka makarating. Mahirap yun. Sige, bahala na Secretary Dizon dahil mukhang masipag yung mama. Ha? Marami siyang nakita rito. Di ba? Pinatigil niya yung project niya sa Central Station sa EDSA, North Avenue. Dahil mukhang palpak yung kontraktor. Kaya nga kanya recommendation, palitan ang kontraktor kung gusto nating mapabilis ang project na ito. Ilang taon nang ginagawa yung Central Station eh. Parang hanggang ngayon, puro simula pa lang. Anong nangyari? Doon sa nakaraang sekretary ng DOTR, nag-resign na, kaya may bago na ngayon. Ay, nako talaga naman, bilis-bilisan. Samantala, inaanunsyo daw po ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ano ba problema ni Harry Roque? Inaanunsyo daw. Okay, ano nangyari? Ayan, si Roque. Ano nangyari dyan? Inaanunsyo, bakit? Ano gagawin niya? Ayan, ang laki kasing laki ng mukha ni Roque ito. Anyway, inaanunsyo po ni Harry Roque, ano ba ito? Sige, dito nga natin basahin, na mag-ahain daw siya ng application para sa tinatawag na asylum, political asylum sa Netherlands. Ikaw, sobra ka na Roque, tago ka ng tago. Ngayon, magkaroon ka ng pagkakataon na makarating ka dyan sa ICC, gusto mo nang huwag ka na umuwi. Abusado ka na Roque, hinahanap ka ng Quadcom. Katunayan, next week yata, maghihiring na naman sila, ikaw ang topic. Dahil bakit ikaw kung saan nakakarating. Tapos nang mahuli si Duterte, bigla kang lumutang. Tapos ngayon, political asylum, pinapalabas mo pa, masama ang gobyernong ito. Kasi nag-a-apply ng political asylum, mga kaibigan, ay di umano'y biktima ng political harassment. Hindi naman hinaharas siya ng gobyernong Pilipinas. Siya ang nanghaharas sa kanyang sarili. Dahil kasi, iniimbestigahan lang kung saan galing ang kanyang kayamanan, umalis ng bansa, nagtago kung saan nakarating. Tapos nang mahuli si Duterte,
Gusto pang makinabang sa pagkakahuli. Bakit ko sinabing gusto makinabang? Ay kasi nag-apply ng political asylum. Ibig sabihin magiging legal na ang kanyang tira, di sumama ka na lang kay Digong sa kulungan. Wala nang political asylum. Sama-sama na kayo sa kulungan. Di ba? Pambira naman, no? Niloloko nyo kami mga Pilipino. Ay, sa programang ito, Roque, hindi mo ko pwedeng lokohin. Sasabunutan kita kung ano mang inyong mga pinagsasabing mali at wala sa lugar. Takot ka, duwag ka, umuwi ng Pilipinas. Tapos ng Pilipinas, sisiraan mo sa international community. Kasi nga, ulitin ko, mga kaibigan, ang paghingi ng political asylum, ibig sabihin ng isang Pilipino, hinaharas dito. Kaya tumakas, nagtago, nagtimira sa ibang bansa para mabigyan ng proteksyon. Ay wala naman nangaharas sa iyo eh. Tinatanong ka lang saan galing ang kayamanan mo. Bakit bigla kang yumaman? Ay ikaw ay suspect sa may kilalaman sa Pogo. O di ba? Huwag mo kami pinaglululoko. Kunwari ka pang maka-Duterte, gusto mo palang gamitin lang si Duterte para legal na makapagtago ka sa Pilipinas at diyan ka magtatago sa Netherlands kasi political asylum. Naku, Roque, sa paniwala ko, pero walang personalan, palagay ko, i-reject yan ng bansang yan. Hindi sila maniniwalang ikaw ay mayroong harassment dito. Ikaw nga yung nananawagan ng people power. Anong sabi ng NBI? Umuwi ka rito. At dito ka manawagan, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Sabi ng NBI Director Santiago, dito ka manawagan ng people power. Dahil alam mo, labag yan sa batas, mananagot ka. Ayan, okay. Sa kaugnay na balita, ito na. Talagang ayaw nila kay Roque, nawala yung item ni Roque. Anyway, sige, eto na yon. Ano nangyari? Bakit ba ganyan? Bakit ba ganyan? Kanta lang ako rito. Sa kaugnay na balita pa rin po, ipatatawag ng House Quad Committee ang Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration para ho sa sandali mayroong pamintang lumilipad. May pamintang buhay na lumilipad dito sa harap. Sandali lang baka makain ko ito, nag-almusal na ako Matatawa ka na lang dito eh. Pasensya na kayo, nandito ako sa bagong bahay. Dito ba sa bagong bahay na ito, may pamintang lumilipad eh. Nasa na tayo? Pambira naman buhay. Mabibinat ako dito. Alam nyo, galing ako sa Nasa na tayo? Nawala na ako eh. Ipapatawag daw po ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, kaugnay pa rin ng biyahe ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ayan sa Netherlands. Kabilang ang sinasabing active. Talaga sandali. Sandali lang po. May lumilipad dito sa harap ko. Baka naman makain ko ito. Pambira naman buhay ito. Uminit pa. Nasa na tayo? Active. Merong arrest order sa kanya noong pang September 2024. Laban kay Roque matapos nitong isign at contempt siya ng Kongreso. Dahil nga hindi siya makapagpaliwanag saan galing ang kayamanan mo. Bakit bigla kang yumaman sa kabila ng pagdududa na ikaw ay merong kinalaman sa operasyon ng Pogo? Ayan, ay nakatapos din kami, Kaya malamang kaibigan ni Roque lumilipad-lipad dito sa harapan ko. Tawag ko dyan, pamintang may buhay. Pamintang buhay, di ba? Pamintang may itim. Ayaw yata nung lumilipad-lipad dito sa harap ko na itapik ko si Harry Roque, biglang lumipad. Mukhang magkakampi sila. Bangaw pala at tinamaan ang buhay na yan. Ngayon, nandito. ngayon daw pong buwan, mayroon daw hong job fair na isasagwa ang Department of Labor and Employment sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang nasa 10 dito sa Metro Manila. Okay? Para din anya ito sa hangarin ng pamahalaan nawala tuloy ako dito, nakakaisturbo ito, lumilipad-lipad sa harap ko Lalo pa niyang mapababa ang bilang daw po ng mga walang trabaho dito sa Pilipinas. Ayan, job fair, dagdag na trabaho, dagdag na pagkakataon. Ayan, mag-apply na kayo. Kaysa magrarally kayo, mag-apply kayo ng trabaho. Kaysa sasali kayo sa mga destabilization kung meron man. Kaysa sasali kayo sa mga hindi makatanggap ng katotohanan sa pagpapairal ng rule of law, ay mag-apply kayo ng trabaho. Mas masarap ang may trabaho kaysa jobless. Una-una, kapag kayo ba'y sumali sa mga rally, may pera ba dyan? Baka kung may pera man, pansamantala lang yan. Di ba? Di mag-apply na kayo. May job fair. Ayan na ho yung pagkakataon para sa inyo. Mariing pinabulaanan daw po ng Korte Suprema ang kumakalat daw po na dokumento sa social media
hinggil umano sa petisyon na pinagbibiti sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasabay nito, hinimok nila ang publiko anya naniniwala anya sa mga opisyal ng anunsyo ng Supreme Court sa kanila anyang mga opisyal ng mga website. Ayan, dami kasing fake news talaga sa kanilang beripikadong social media account. Ayan huwag tayong maniwala sa mga fake talaga, daming fake, Samantala, pinapakalat na rin sa fake news. Pinapakalat ng fake news na ito ang tungkol sa panawagang magbiting nga po. Ayan sandali, bakit nauulit-ulit yan? Dapat to iimbestigahan na ito. Ayan, dahil sabi yung fake news, pati Supreme Court, naging biktima ng fake news. Kung yung magagunita, nung araw na hulihin, si dating Pangulong Duterte, nagpalabas ng fake news yung kanilang grupo na merong TRO, Temporary Restraining Order, wala naman. Ay, ba't ka muna, lumalala. Sino bang ahensya ng gobyerno ang dapat mag-asikaso nito? Alam nyo, pag ang Korte Suprema ay pinay-fake news, napakadelikado niyan. Nakataya ang kaligtasan at bansa, nakataya ang ating mga batas at demokrasya sa judicial sector, especially ang Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema, timbangan ng katarungan. Pag meron tayong problema, pagdududa sa implementasyon ng batas, pagpapatupad ng batas, paggawa ng batas, sa Supreme Court lang tayo pupunta. Ay kung pinipik nyo ang mga pinangungunahan, abay delikado. Dapat meron sampulan, i-contempt, ipakulong ang gumagawa ng mga fake news na may kaugnayan dito nga po sa mga desisyon ng Korte Suprema. Hindi ko mapalampas yung TRO pinalabas nila. Mayroon pang isang abogado ang sabi, pigilan yung piloto ng eroplano na magdadala kay Duterte dun sa Netherlands. Kasi meron TRO. Pero lumalabas, wala naman palang TRO. Kinabukasan, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, dinismiss yung petisyon. So wala talagang TRO. Ito ngayon, meron na naman. Okay? Ano ito? Okay na ba ito? Okay na tayo? Inilunsad nga ho ng atin ito, coalition. Ayan, sama-sama ito. Ang ikatlo nitong civilian mission nga po sa West Philippine Sea. Ayan, sumama na lang kayo rito. At yung gagawin daw po sa May 25, isasagawa daw ho ang misyon ng isang Peace of Solidarity Says Concert. Merong concert na gagawin. Kasama mga mangingisda, artist at mga advocacy. Ayan ho. Yan, tungkol sa West Philippine Sea. Dito tayo magkaisa. Ang problema kasi, yung mga DDS, walang pakialam sa ICC. Ano sa ICC? Sa West Philippine Sea. Pero laging nakikialam sa ICC at saka sa Philippine government kung ano ang nangyayari. Kakaiba talaga Okay? Talaga lang Ay, salamat. Tapos na ba tayo? Bilis pala. Ay, pasensya na po kayo. Baka mabaguhan kayo. Iba ho kasi itong lugar. Ibang studio itong aming ginagamit ngayon. At alam mo, may mga iba-ibang studio rito sa Channel 4. So, nababaguhan tayo dito pero okay lang. Malagay nakakaintindihan pa rin tayo. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Okay? Magkita-kita tayo bukas, siyempre. Dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, Facebook page, IBC13, Mike Abilay, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po!